Hi guys! So, ang podcast na to, pag-uusapan natin yung mga 50 na patok na online side hustle ngayong 2025. So, kung gusto nyo malaman yung mga yan, meron tayong 50 na isi-share sa inyo para malaman nyo yung mga pwede nyong simulan na side hustle ngayon sa 2025. So, dito meron tayong 50, nandito na sa ating laptop. I-share ko sa inyo. Kung interesado kayo, make sure na panoorin nyo yung buong podcast na to or pakinggan nyo yung buong podcast na to. Kasi baka meron kayong makuha dito ngayon na kaalaman na kung saan pwede nyo rin po siyang pagkakitaan. Siguro nanonood ka or nakikinig ka at wala ka ngayon pinagkakakitaan o kaya bitin yung pinagkakakitaan mo. So ano-ano ba yung mga 50 ngayon na kung saan magiging patok ngayong 2025. So una, ito yung isi-share ko sa inyo. So maganda siguro isulat nyo rin para malaman nyo ano ba yan. Ang maganda rito na pwede nyong malaman is pag nakumpleto nyo yan, hahanapin nyo po yung gusto nyo o kaya sa tingin nyo kaya nyo and pwede nyo po na siyang simulan. So ano ba yung number 1 sa listahan natin na 50 na online side hustle ngayong 2025? So ito po yon, freelance writing. So ano ba yung ibig sabihin ng freelance writing? So pwede po kayong maging writer. Pwede kayong maging content sa mga blogging. Kasi meron kasi tinatawag silang ghostwriting. Halimbawa, kayo po yung gumawa, bibilhin nila yung mismong white label na mga content nyo. So pwede yon, pwede kayong kumita. Mababa yung kita pero at least pwede na kayong kumita sa mga katulad nun. Or pwede kayong maging writer sa mga website, pwede rin yung mga marketing materials. Pwede po yun. So, kaya maganda, may matutunan nyo yung magiging freelance writer. So, kung halimbawa, nanonood kayo, ay writer kayo, gusto nyo mag-expand or gusto nyo pong magdagdag pa ng pagkakakitaan, pwede po kayo dyan, freelance writing. Yan. So, yan yung number 1. Number 2, proofreading, editing. So, ito naman, yung katulad nito naman na side hustle ay tutulungan nyo yung mga authors, students, para ma-improve yung kanilang panunulat or yung kanilang sulat. Okay? So, proofreading, editing, kayo po yung mag-e-edit ng mga, halimbawa, meron silang books na sinusulat. Ayan, proofreading ang tawag doon para makita nila yung mga mali, siguro typographical error o ganon. So, yan po yung magiging trabaho nyo sa proofreading. Pangatlo, VA or virtual assistant. So, pwede po kayong maging virtual assistant. Ano naman itong mga to? So, medyo sumisikat to. Marami nga, ang totoo, marami sa online ngayon. Ay, meron silang community ng mga VA. Malalaki kasi yung bayad ng mga yan. Kung kayo po ay virtual assistant ng US, Europe, Australia, yan, malakas po magbayad yung mga yan. So, mga $20 per, minsan, per hour yan ang labanan dyan. So, ano ba yung trabaho niya? Administrative service katulad ng email management, scheduling, etc. So halimbawa, di ba, meron silang schedule. So kayo po yung mag-aayos doon o kaya yung mga email nila, ang trabaho mo lang naman diyan sa VA diyan sa halimbawa email, ipapakuha yung mga sa tingin nila na importante. Okay, para ma-scan nyo lahat ng mga yon at yun naman yung i-forward nyo sa kanila. Yun lang yung gagawin nyo dyan. At marami pang iba, iba't iba naman. Pero yung isa na alam ko na ginagawa ng isang kilala kong VA. Yan. So number 4 na pwede pong online side hustle ngayong 2025 ay social media management. So napaka in demand ito ngayon. Bakit? Maraming mga social media account na walang nagmamanage or kasi halimbawa business person yan, so wala na siyang time para i-manage. So pwede po kayong maging admin ng social media na yon. So, kaya dapat aralin nyo yung may mga training dyan minsan sa pagiging social media management or manager. Kayo po yung magmamanage ng social media account nila. Pwedeng business kasi yan, pwedeng mga content creator. Tutulungan nyo sila para i-schedule yung mga upload nila ng mga videos nila or yung mga comments na sasagutin nyo, pwede po yun. And number 5, pwede rin po kayong graphic design. So, since napakarami na ngayon yung mga, halimbawa sa Canva, kahit hindi kayo masyadong magaling, kung alam nyong gamitin yung Canva for free,
At meron ding may bayad. Okay, so kayo po ang kasi magde-design po kayo ng logos, websites, ads, and iba't iba pa. At napakarami pong clients ngayon. So lahat ng mga business ngayon ay nag-uumpisa na sila na pumasok lahat sa online. And marami sa kanila ay hindi alam kung paano yung maggawa ng logo, in demand yan. So halimbawa, yung mga Fiverr, sa Fiverr po kayo, pwede kayo mag-post ng gig doon. O pwede rin po sa Rocket.ph dito sa Pilipinas, pwede rin po yon. Ano pa? Yung mga number 6, web development. So ang web development naman, pwede kayo mag-build ng mga website, apps for business at individual. So ngayon marami na pong kahit hindi kayo magaling sa pwede na kayo makapag-create ng website. Okay, may mga free na tutorial sa iba't ibang mga website minsan. Mag-aral po kayo diyan paano maggawa ng website. Madali lang naman drag and drop. Yung iba nga drag and drop na. Yan, ang totoo nakagawa na rin ako ng website ko. Sarili ko lang pinanood ko lang yung mga tutorial. Yan, domain, kailangan mo lang naman ng domain name. Kailangan mo ng hosting, tapos pwede ka na mag-build ng website. Drag and drop na po yan. Yan. Number 7, pwede po kayo mag-online tutoring. So, pwede kayo magturo, halimbawa, math, language, or coding. Yung mga yan, kung meron kayong skills dyan, pwede po kayo mag-online tutoring. Yan. Maraming mga ibang websites na pwede po kayong mag-apply as online teacher. Yan. Usually, sa Asian, sa China yata, yung mga students nyo or pupils nyo. Yan po yung mga magagawa nyo sa online tutoring. Number 8, transcription. So, ano naman yung transcription, Mark? Alam nyo, itong transcription na to ay pwede po kayong itra-transcribe nyo yung audio yan, para sa mga clients nyo. Kailangan kasi nila yan. Halimbawa, meron silang audio, i-transcribe nyo. Okay, may mga ibang website po dyan na minsan may mga free, pwede nyo pong gamitin yan or aralin nyo yan. So, itong mga keyword na to, so halimbawa, di nyo pa alam, ang gagawin nyo lang is, punta lang po kayo sa YouTube din, i-type nyo how to transcribe videos. Yan. So, pwede nyo pong maging sideline. Alam nyo, mahal yan. $2 yung iba per word yan or per minute. Halimbawa, 200 words, ito po yung babayaran. Malakas po yan. Sideline lang yan, itra-transcribe mo lang. Ang Google merong free transcribe minsan. Or may mga website na pwede po natin gamitin. Okay, so pwede na po nating umpisan yan. Number 9, online courses or coaching. So, kung kayo po sa tingin nyo ay meron po kayong kaalaman tungkol sa pagtuturo, pwede po kayo. Halimbawa, ang totoo, pwede na po kayo mag-create ng course nyo sa platforms katulad ng Udemy and Teachable. So, udemy.com and teachable.com. Kung may course kayo, halimbawa, sa mathematics, mga ganon, or any knowledge na sa tingin nyo pwede nyo na pong umpisan. Create kayo ng course, merong curriculum, pwede kayong mag-create ng curriculum doon. Napakaganda yung Udemy. So, ang totoo, last year yata, nung umpisaan ko yan, meron akong course din dyan. Number 10, pwede po kayo sa dropshipping. So, ano naman yung dropship, Mark? So, pwede kayo magbenta ng products kahit wala po kayong inventory. So, i-dropship nila. So, mangyayari yung dropshipping kasi na yan, parang meron kang contact doon sa factory, i-deliver na nila doon sa customer mo yung item. Hindi na didirekta sa'yo, kaya i-dropship na nila. So, ikaw lang yung nakita. Halimbawa, sa'yo nakita yung item na yon, ipapadala ng buyer sa'yo yung bayad at yung mismong manufacturer, idiretso niya na yung mismong item doon sa buyer. Ganun lang kasimple yung dropshipping. So marami, pwede po sa Shopee, pwede sa Lazada. Basta't meron po kayong pwedeng kontakin na mag-dropship. Maraming ibang paraan ha. So ang products na yan, lahat marami. Print on demand, number 11. So ano naman yung print on demand? So yung magde-design dun sa mga mugs, sa t-shirt, products, and pwede nyo siyang ibenta online. Napakarami po ngayon yung print on demand na mga website. Ano ba yan? So, POD mismo, printondemand.com yata, meron sila. Ang maganda naman doon, kayo yung magbibigay ng design. Okay, pwede nyo na pong, meron na po kayong marketplace mismo doon and pwede nyo pong i-share doon sa mga customers nyo. Pag bumili sila na rin magde-deliver or mag-ship. Kasama na rin po yung bayad doon. And ang gagawin nyo na lang is kukunin nyo na lang yung pera nyo. So, maganda yung print on demand din.
Kailangan, kung gusto nyo, pwede nyo po siyang pag-aralan. Number 12, pwede po kayo mag-start sa vlogging. Ano ba yung vlogging? So, itong vlogging na to is yung BIA. So, pwede kayo magsulat at meron po kayong hosting which is website or pwede po mismo sa blog. Yan, yung mahilig sa magsulat, pwede kayong kumita naman dyan through ads at affiliate marketing. Or, halimbawa, yung gusto nyong content ay pwedeng i-post. Pwede po yun, sponsored na post. Yan, pwede po yung sa vlogging. Number 13, pwede ho tayo sa affiliate marketing. Yan yung madalas kong ginagawa. So, pwede kayo mag-promote ng product na hindi sa'yo. At meron po kayong affiliate link na ibibigay sa inyo, pwede po kayong kumita doon na maliit lang na komisyon. Pero dahil marami, ay pwede po kayong kumita pa rin ng malaki. So, Amazon FBA, yan po yung isa dyan. So, ano naman yung Amazon FBA? Ganito naman siya. Amazon fulfilled by Amazon. Ibig sabihin ng FBA is fulfilled by Amazon. So, pwede kayo magbenta rin. So, magkakaroon kayo ng shop sa Amazon. Pwede rin sa Shopee kasi wala naman Amazon dito. Okay? Sila na po yung magpapadala. Parang ganun din. Fulfilled by Amazon. Parang sa Shopee na rin, sila na rin po yung magpapadala. Yan. So, ay meron kayong item na kung saan ay doon parang magiging seller kayo. Ganun siya. Okay? So, number 15, Etsy shop. So, ano ba yung Etsy? So, para din siyang Shopee, Lazada, or any other. Kaya lang more on mga art. Yan. So, halimbawa, meron po kayong art, handmade, okay, pwedeng vintage, pwede yung ibenta dun sa Etsy. Create kayo ng account, meron na rin Etsy Philippines. Yan yung mga pwede nating side hustles. Maraming kumikita rin sa Pilipinas yan sa Etsy. Number 16, stock photography. So, meron kayong mga photography, pwede na po kayo sa magbenta ng mga photos nyo mismo sa mga photography na or sa mga photography nyo sa mga website. So, pero syempre madami, pwede nyo ibenta yung mga picture nyo. Okay? So, kasi yung mga yan gagamitin nila sa mga website, mga blogs. Yan, kasi may mga hindi pwedeng kung hindi bayad. Ayan, so kailangan mo rin magbayad. So, yan yung mga binebenta nila. 17, pwede kayo mag-video editing. Marami pa rin ba yan? Siyempre, napakarami. Habang dumadami yung nagko-content, mas maraming kailangan nilang video editing. So, dapat aralin nyo yung mga ginagamit for video edit. Kasi sabi ko nga, hindi lang YouTubers, mga businesses or content creators na rin, kailangan na nila yung mga video editor. Number 18, voice acting. So, kung meron po kayong, magaling po kayong voice over, so kailangan po yan sa advertisement, audiobooks, and animation. So, halimbawa, magaling po kayo mag-modulate. Yan. So, meron po yan online. Yan. Number 19, online surveys. So, ito naman, maliliit lang yung kita nyo. Kayo yung mag-a-ask sila ng mga questions for research sa mga companies. Mga $2, $3. Pero kung tuloy-tuloy po yung mga paid online surveys, yan, pwede kayong kumita rin dyan. Yan. So, kahit nasa bahay lang kayo. Etong number 20, mobile app testing. Yan. Usernet testing, meron po dyan. So, gusto nila i-test yung mga apps, yung gamit niya, bugs, and other feedback. Pwede po yan. Mobile app testing. Meron yan sa YouTube. Number 21, pwede po kayo mag-online fitness coaching. So, ano naman yung online fitness coaching? So, halimbawa, magpapakoach sila sa'yo, pero pwede mo siyang ma-reach out through online. So, hindi na siya offline. So, parang personalize yung training, meron kang app, meron kang nutrition na sa tingin mo makakatulong sa kanila. Remotely, ibig sabihin, online lang. Okay, kahit di po kayo magkita, yan, pwede po kayo maging online fitness coaching. Number 22, translation services. So, yun, tama. Maraming mga app ngayon, mga website na pwede natin gamitin for translate text. So, from local or English to Tagalog, lahat pwede po yan. So, maganda po yan, malaman nyo yung mag-translate ng mga iba't ibang mga wika. Pwede na po yan. 23, pwede po kayo maging customer support representative. Okay, so may mga queries sila. So usually yan, meron akong tinuruan dati na naging customer support or admin. So ang trabaho mo lang dyan, via chat, email, or phone for online businesses. Mga queries. So kayo po yung tagasagot. Yan. 24,
patok ngayong 2025, video game streaming. So, mahilig kayo mag-stream. Yung mga laro nyo sa gaming nyo, i-stream nyo, pwede kayong kumita. Maraming kumikita ng malalaki dyan. 25, data entry. So, ano naman yung data entry? So, pwede po kayong taga-type dyan ng mga data nila sa mga companies. Okay? Para sa information nila sa kumpanya nila. Yan. So, hanggang ngayon guys, marami pa rin yung data entry jobs na pwede nyo pong magkakitaan sa online. 26, content creation for TikTok or YouTube Shorts. So, pwede rin pala kayo mag-publish ng mga yan. Mga TikTok lang. Ibig sabihin, mga short videos, shorts lang, reels, pwede na po yan. Yan, monetize po kayo ng ad revenue. Kasi yan ay meron na pong monetization sa shorts lang o kaya sa reels. Yan, mga Facebook reels, shorts, pwede na po kayo ma-monetize dyan. Number 27, online research. So, pwede rin po kayo mag-conduct ng topics sa mga negosyo, marketers, writers. Pwede kayo mag-conduct online research. Type nyo lang yan ha. Any sa tingin nyo ay pwede nyong pasukin. Sa Google lang po kayo, hanapin nyo po yan. I-type nyo lang po. Ito ay mga keyword para malaman nyo yung mga pwede nyong pagkakitaan ngayon sa online. So, napakarami. Di ba? Hindi isa. Yung iba nawawalan ng pag-asa eh. Alam nyo, kung mag-google lang kayo, mag-search po kayo, hindi kayo mawawalan ng gagawin. So, halimbawa, kayo walang trabaho ngayon, type nyo lang yung mga to, magkakikita kayo. Hindi man agad o hindi ganun kalaki, pero meron po kayong pwedeng kitain sa mga ito. 28, online sales or flipping. So, napakarami ngayon yung mga bumibili lang ng mga sa tingin, halimbawa, sapatos, bebenta nila, flip nila. Rolex, di ba? Online flipping din yan. Bibilin nila, bebenta nila. Nag-flip-flip lang sila. So, online at a discount and resell them for a profit. So, 29, podcasting. So, yung ginagawa natin, podcasting. So, pwede naman nating i-monetize yun through ads and sponsorship. Ang podcast, parang radio yan, pero online. Ayan. Maganda naman sa podcasting. So, may mga topic dyan or may mga video tutorial dyan kung paano po kayo mag-start sa podcast at pwede po kayong kumita rin dyan. Hindi naman ganun kalaki. Kung alam mo paano pakitain, pwede po kayong kumita. 30, social media influencer. So, sabi nga, ito yung, halimbawa, sa Instagram, YouTube, yan, pwede po kayong kumita dyan. So, as influencer, influencer po kayo. Yan. So, katulad natin sa YouTube, influencer din. Pero hindi naman actually content creator tayo. Yung mga influencer, yung mga iba, yung talagang marami na yung mga followers yan. Pero ngayon baka tatanungin nyo sa akin, pwede pa rin bang mag-start dyan? Yes, pwede pa rin. It's still the best time. Number 31, remote sales representative. Ano naman yung sales rep pero online. Yan. Ano yan? Meron kayong komisyon at meron ding salary. Bebenta kayo ng product and services. 32, SEO consulting or search engine optimization consulting. Kung marami po kayong kaalaman pagdating sa search engine, pwede po kayo as consultant. Lahat ng mga companies, kailangan po nila yan para maging number 1 sila sa search engine. Okay? So, yung sa number 1 search sa Google, yan ang gusto ng mga companies. Malaki po bayad niyan. Copywriting. Okay? So, halimbawa, kayo po yung magaling mag-hook, gumawa ng hook sa advertisement, magaling kayo gumawa ng landing page and email marketing. Yan po yung trabaho ng copywriting. So, pwede nyo pong aralin yan. Kung kayo po, copywriter po kayo, so marami po, pwede po kayong kumita ng malaki. Lalong-lalo ngayon. Kasi lahat ng companies, obligado na. Dapat sa online na. 35 or 34, content writing for websites. So ito, kailangan din nila mga content writers sa mga websites, blogs, at pwede rin po sa mga YouTube. Yan, kailangan din po nila. Kailangan din po. Kung meron po kayong talent dyan, pwede po kayo as content writers. Resume writing. So, sa bagaman, meron na sa ChatGPT yan, kaya po nila yan. Pero pwede rin pa rin po kayong kayo ang gagawa ng resume, babayad sila sa inyo, and pwede po kayong kumita. Mag-charge po kayo ng $5 per resume. Pero syempre, yung maganda po yung resume na yan. Kung sa tingin nyo, kaya nyo, pwede na po yan. Sa online din po yan.
36, selling digital products. So, pwede po kayo magbenta ng e-books. Pwede po kayong magbenta ng templates. 'Di ba sa Canva meron yan. Planners, printables. Lahat po yan magagawa nyo na po sa online. At pwede nyo pong gawin yan sa Canva. Online coaching. So, kung sa tingin nyo meron po kayong kaalaman, pwede po kayong maging coach. Pwede kayong reach out. Paano ba yan? So, ganito yon. Halimbawa, meron kayong website or meron kayong Facebook. Doon, ipaalam nyo na kayo po ay coach sa ganon. O, pwedeng fitness coach. YouTube, parang sa atin guys, meron tayong YouTube consulting. So, halimbawa, gusto nyo maipa-consult yung YouTube nyo. So, may bayad siya. Siyempre, yan, online coaching, pwede po yan. Online event planning. Yan, so kayo naman po yung, di ba dati sa labas, merong planner, business, event planner. Alam nyo ngayon, meron na rin online event planning. So, halimbawa, meron po kayong webinar. Sila na po yung magplano kung paano po yung sino yung first speaker, second speaker. Pwede na po yan. May trabaho na rin po yan. Online event planning. Number 39, mobile app development. Kung sa tingin nyo, kaya nyo naman mag-create ng mga mobile app at kayo ay mobile developer, malaki po yung kita dyan. Pwede nyo ibenta yung mobile app na nagawa nyo sa mga investors, sa mga VCs or venture capitalists. Pwede po kayong kumita ng malaki dyan. Yan yung mga bagong opportunity ngayon. Remote project management. Oversee projects and coordinate terms remotely. So kayo po yung online na project management. Okay? So hindi na kayo papasok. I-check nyo lang yung mga nagawa nila. Yan po yung trabaho ng remote project management. 41, freelance illustration. So ito naman po yung sa paggawa ng libro, sa mga advertisement or social media. Kayo yung mag-i-illustrate. Yan. Kaya lang freelance nga lang. So okay, so papaano yung magiging mukha ng libro, advertisement or social media. Yan yung mga bagong trabaho na. 42, technical support specialist. Okay, so sa software, sa mga kwan na to, sa software at hardware remote, kayo po yung technical support pero online. Okay, so yung ginagawa ng technical support sa offline o sa opisina, yan ay pwede kasing gawin na online. Papasa lang nila sa iyo yung mga software nila or support na gawa nila. Number 43, online marketplace arbitrage. Ito yung magbabuy low, sell high ang tawag yan. So, parang reseller din. Pero, sa mga marketplace. 44, freelance photography. So, ito yun. Pwede po kayo maging photographer na, pero freelance po siya. Okay, so, picture po kayo sa mga events, sa mga businesses, and you can sell them online or pwedeng marketing materials. So, siguro yung mga products na ibebenta nila sa Shopee, pwede po yan. Kayong taga-picture, pwede po yan. 45, sell handmade crafts. Ito nga, kanina, di ba, pwede kayong kumita sa Etsy. Kung dito naman, meron kayo handmade paintings, pwede po kayo sa stitching. Yan, pwede nyo na po ibenta lahat yan sa Etsy. Okay, so meron na po sa Philippines, active na rin po sila. Number 46, domain flipping. Ano naman yung domain flipping? Kasi dito, pwede po kayong bumili ng domain. Kung yung domain na nakuha mo, nabili mo, halimbawa, biglang sumikat yon, pwede po kayong kumita. Pwede kang bumili kasi $1 yung domain. Okay, $1 lang. Parang yung sa akin, yung pinoinfluencer.com ko is $1. Pero kapag yun sumikat, pwede nilang ibenta ng milyon. Pwede po yan. Kasi halimbawa, kailangan nila yung domain na yun sa kanilang business, nabili mo yon, pwede mong i-flip. Malaki rin po yung bayad dyan. And 47, online fitness classes. So, ganun din, fitness classes pero online. Pwede na po yan. Halimbawa, yoga, pilates, yan, pwede po yan. Pero, pwede siyang live stream, pwede po siyang pre-recorded videos. 48, technical writing. So, kayo po yung tagasulat naman ng manuals, guides, at instructional content for tech products. So, technical na rin palang. Pwede kayo maging writer. Halimbawa, mga reviews sa mga cellphone, sa mga gadgets. Pwede na po yan. Technical writer. So, 49, online moderation. So, kayo taga-moderate ng forums, communities, at social media pages. So, kayo naman po yung para admin. Ang tawag dyan, admin. Sa madalas ginagamit namin yan, admin, sa mga communities. So, halimbawa, may communities sa pagdating sa sasakyan, pagdating sa cryptocurrency, pwede po yan. And number 50,
personal finance consulting. So tayo din guys, meron din tayo niyan, personal finance consulting. So halimbawa, magpapakonsult sila about yung pera nila, sa investing nila, sa cryptocurrency, pwede po sa stocks, pwede po yan. Okay, pwede silang tumawag sa'yo, pwede po silang magpa-consult. So halimbawa, ito yung pera namin, ano yung gagawin namin. So, syempre, para hindi mawala yung pera nila, okay, may charge po yan, pero pwede na po yan. Tatawag sila sa'yo, okay, magbubuk sila ng call. Syempre, kung 1 hour, magkano? So halimbawa, $100 for 1 hour or any hours. So, yun po yung personal finance consulting. So, ito po yung ating 50 na pwede nating side hustle ngayong 2025. At sana meron po kayo natutunan. Maganda sana na isulat nyo. And so, kung sa tingin nyo, ano ba yung nagustuhan nyo po dyan sa pwede nyong umpisa ngayong 2025? Okay, pakitype naman po dyan sa comment box kung ano po yung nagustuhan nyo sa 50 na isinare ko sa inyo ngayon na pwede pong side hustle or pwedeng pagkakitaan ng pera ngayon sa online. So sana meron po kayong nakuha. So itong podcast ko na nga lang to is binanggit ko na kasi kung vlogs to medyo mas mahirap kaya binanggit ko na pa isa-isa at sana meron kayong nakukuhang mga bagong pwedeng pagkakitaan kasi minsan yun nga nauubusan tayo ng idea na akala nyo wala na kayong pwedeng pagkakitaan pero marami pala. So sana meron kayong natutunan dito sa podcast ko na to na 50 na side hustle na pwede nyong simulan ngayong 2025. So thanks for watching and see you on my next podcast. See you and bye-bye.